Hindi makapaniwala ang mga sundalo. Tila imposible. Ang taong ito ay maaaring gumamit ng diskarte sa pagsabog ng enerhiya. Naalala ni Ho kung paano niya nawasak ang isang walang hangganang sangkawan ng mga monsters ng Ant. Tumagal siya ng 2 araw upang malampasan ang horde na iyon, kung ang kanyang memorya ay nagsisilbi sa kanya, tama. Kahit na ang Reyna ay yumuko sa kanya. Napagtanto ng warriors na kahit na ito ang kanilang huling labanan, dapat nilang subukang harapin siya kahit na sa sandaling sumugod sila sa Ho sa isang sangkawan. Ang young boy ay mahinahon na pinukaw ang kanilang mga suntok, kahit na daan-daang mga espada ang lumitaw sa paligid ng kanyang katawan. Para sa kanya, ito ay isang hindi kinakailangang balakid sa daan, dahil hindi siya titigil. Hanggang sa makilala niya si Chornasan. Sa kabila ng mga paghihirap, lumipat siya pasulong, nagiging mas mabilis, gamit ang kanyang enerhiya sa chi, sumabog siya sa mga kaaway sa hangin. Naramdaman niya ang kapangyarihan ng pangangibabaw sa sitwasyon. Ang mga mandirigma, na parang sa paa, ay lumipad sa iba't ibang direksyon, ngunit biglang isang sandang ang sumabog sa kalangitan. Lumipad ito ng diretsyo sa kanyang ulo. Ang young boy ay madaling nakipaglaban sa kanya, ngunit medyo nagulat pa rin sa pag-atake na ito. Ang sandang, tulad ng isang boomerang, ay bumalik sa mga kamay ng may-ari nito, na tumatakbo sa Ho ay idineklara ng lalaki na kung sa palagay niya ay maaari siyang kumilos ng labis, narito siya ay labis na nagkakamali. Nagtatanong lamang si Ho kung sino ang mapagmataas na taong ito at kung bakit pinapayagan niya ang kanyang sarili na tawagan siyang mataas na pag-iisip. Ang conductor na nagtatago sa likuran ng dingding ay nagtanong kay Ho na mag-ingat, bagaman naisip ng bata na wala na siya sa buhay na Ho ay lumiliko ang kanyang pansin sa sangkawan at ang pinuno na bumaba sa kanya. Ito ay si Mokhelham, ang kanang kamay ng tao ng Chelm Usong na kilala bilang Blade ng Dugo at ang pangalawang pinakamalakas na tao sa buong Lip Clan. Ang lahat ng impormasyong ito ay matagumpay na nailipat ng vagabond na iyon. Nakakakita ng impormante na ito, napagtanto ni Ho na siya ay tumutulong ng mahalagang impormasyon sa kanya mula sa paligid ng sulok. Si Angel na sumigaw ng labis, bakit niya dinala ang taong ito sa unang lugar, para lamang maging sanhi sila ng problema. Sinabihan sila na kung isinasagawa niya ang kanyang plano, may save niya ang kanyang buhay. Ang taong puno ng puot ay naging mas galit. Lahat ito ay isang maling akala, dahil hindi nila sinubukan na tulungan siya. Gusto lang nilang patayin siya. Inalis ng young master ang lason na ibinigay nila sa mahirap na tramp na ito, kaya nais niyang wala nang gagawin sa kanila. Ang Yangel 10 ay nakakagulat na nagpapahayag na ang tramp ay isang tanga na sa tingin niya ay makatakas siya dahil siya ay nalason. Si Ho ay pagod na sa kanilang walang laman na pag-uusap. Siguro dapat silang pumunta sa tavern, uminom at talakayin ang lahat doon. Ang mga salitang ito ay nagagalit lamang sa Yangel 10. Kinilala niya na ang kanilang kalaban ay isang matuwid na brat. Ipinangako niyang Zelten na kunin ang buhay ng lahat dito, lalo na ang 2 scoundrels na ito. Ang pag-flash ng isang matalim na espada, nagmamadali siyang atake gamit ang diskarteng talam ng dugo. Sinusubukan niyang makuha ang itaas na kamay tulad ng isang multo. Nag-ikot siya sa hangin, gumagalaw na may hindi kapani-pani walang bilis. Ang kanyang matulin na talam ay halos masira sa pamamagitan ng mga panlaban ng Ho, na tila hahampas sa kanya. Sigurado si Yangel 10 na ang kanyang espada ay tumagos sa katawan ng young boy, ngunit sa halip ay nakikita niya iyon na may ngiti sa kanyang mukha. Pinahinto ni Ho ang kanyang espada gamit ang 2 daliri. Ang hukbo ay napanood sa pagkabigla habang ang mock impyerno ay dumating maalamat na talam ng dugo ay napahiya ng madali na parang isang ordinaryong kutsara. Pinigilan niya ang kakilabot na talam na may 2 daliri lamang. Ang komento ni Homo ay nagkomento na habang ang Young Deal Sword ay mabuti. Ang wielder mismo ay isang mabaho lamang na sisidlan. Ang talam ng dugo, na tinamaan ng galit at kahihiyan, ay sumigaw na ang kanyang kalaban ay isang nakakalungkot na poser na walang tunay na kasanayan. Si Ho, sa kabilang banda, ay masaya dahil ang mga salitang ito ay tinatawag na katamtaman lamang na nakakatawa sa kanya. Hindi makapaniwala si Yangel sa kawalang kilos ng kanyang kalaban, at biglang lumipad ang kanyang talam mula sa kanyang kamay tulad ng isang taksil, na iniwan siyang walang pagtatanggol. Ang paa ng young master ay tumama sa dibdib ng Panginoon, na itinapon siya sa gilid.
Hindi matatanggap ng Blade ng dugo ang katotohanan na tinalo siya ng ilang brazen boy. Tumitingin, nag-freeze siya gamit ang kanyang bibig na nakabukas, ang kanyang sariling espada na ngayon ay lumulutang sa hangin. Hawak ni Ho ang espada sa ilalim ng kontrol sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang chi energy. Ito ay tunay na swordsmanship. Sinabi ng Young Master na ang Panginoon ay malinaw na hindi karapat-dapat sa gayong talam, kaya't tama, sabi niya, na may isang pahiwatig ng pag-aalipusta, isang taong tulad mo ay hindi karapat-dapat sa espada na ito. Itinuro ni Ho ang kanyang daliri patungo sa guro, at ang espada ng talam ng dugo na sumusunod sa utos, tinusok ang may-ari nito. Sa puntong ito, ang guro, bahagyang may oras upang maunawaan kung ano ang nangyari bago ang kanyang mga mata ay blanko sa nakatutuwang sitwasyon na ito, napagtanto ng guro na ang mga huling paghinga na ito ay ang kanyang pangwakas. Ginawa nito ang isang napakalaking impresyon sa lahat ng mga mandirigma sa paligid. Pinapayagan ng Young Master ang Panginoon na may karangalan, ngunit matatag sa kanyang enerhiya sa chi. Ibinalik niya ang espada, hinayla ito mula sa dibdib ng dugo. Kinuha ni Ho ang espada sa kanyang mga kamay, na may hawak na kumpiyansa, ipinahayag niya na hindi siya mag-aalangan na mabulok ang alinman sa mga mandirigma na ito kung susubukan nilang tumayo sa kanyang paraan. Muli, naramdaman ni Wolf ang diskarte ng panganib mula sa malayo. Pinapayagan sila ng kanilang masigasig na mga instincts na maasahan ang isang banta bago ito lumitaw, na ginagawang labis na maingat at alerto. Nag-aalala ang kanilang Panginoon kung tama ba si Liv, dahil ang pag-uugali ng mga lobo ay nagpapahiwatig ng isang posibleng panganib na maaaring magbanta sa kanyang kaibigan. Dahil ang mga hayop ay hindi umatras ng walang dahilan, kumbinsido si Chanli na ang kanilang panauhin ay hindi kahit na nagkakahalaga ng marumi ang kanyang mga kamay. Hindi sila dapat na kumilos hanggang sa handa silang matanggap ang mga nagmamadali. At sa paghuhusga sa pamamagitan ng katahimikan sa labas, maaaring isipin ng isa na ang young boy ay nakitungo na. Ngunit ang mga hayop ay biglang nagsimulang yumapekto ng marahas, na nagdadala ng kanilang mga ngipin sa direksyon kung saan nangyayari ang lahat, na nagsay ng panganib. Ang mga panauhin ay naging hindi sigurado, at napagpasyahan nila na mas mahusay na makita para sa kanilang sarili kung ano ang nangyayari. Malakas na tinanong ni Chongli ang kanyang mga mandirigma kung ang lahat ay tama, sinusubukan na maunawaan ang sitwasyon. Bilang tugon, ang gate ay nagsimulang gumapang, na parang sa ilalim ng impluwensya ng ilang hindi kilalang puwersa, ang ilang mahiwagang enerhiya, ay nagsimulang buksan ang gate, pinupuno ang hangin ng pag-igting. Habang pinasok ng Young Master ang cry, ang enerhiya ay nagsimulang punan ang silid, na lumilikha ng isang pakiramdam ng kapangyarihan at panlalaki. Maingat na tumingin sa paligid para sa anumang mga bakas ng isang sapi clan, malakas na tinanong kung sino ang brat na ito na nang ahas na lumitaw dito. Sumagot ang aming bayani na nakikipag-usap siya kay Limus mula sa safe, natanto ng matandang lalaki na kahit na ang Sword of Glory ay hindi maaaring pigilan mo siya, at kung paano siya maglakas loob na sumire sa kanyang angkan at bahay. Nang tiningnan niya ang mga kamay ng panauhin, nakakita siya ng isang espada sa kanyang kanang kamay na nakumpirma ang kanyang pinakamasamang takot. Ito ay lumiliko na si Mook ay pinatay ng batang ito, na tila hindi makapaniwala. Masigasig na sigaw ni Ho, hinihimok ang brat na ito na pasulong. Ang pinuno ng angkan mismo ay lumingon sa kanya, tinanong kung ito ba ay tinutugunan niya, kung hindi siya nagkakamali, na nakatayo sa harap niya bilang si Chul Musong mismo, na kilala sa kanyang kapangyarihan, ang pinuno ng angkan, ay hindi maintindihan kung paano tumugon sa nasabing katapangan. Ito ay hindi kapanipaniwala, na hinuhusgahan kung gaano siya kaaliw na pumasok, ang young boy ay dapat na naghahanap ng kanyang sariling pagkamatay. Kung hindi niya makontrol ang kanyang mga impulses, mas gugustuhin niya silang lumabas sa isang lugar sa mga bundok. Bakit pumunta dito at gumawa ng gulo? Ito ay simpleng kawalan ng batas. Bueno, ang negosyo, sinabi ng Young Master, na inihahambing ang sitwasyon kumpara sa ginagawa niya laban sa mga angkan sa Central Plains, ang kanyang mga kalokohan ay hindi maaaring matawag na karamdaman. Pagkatapos ay binigyan ng pansin ni Chelm Usong ang kanyang mga salita at pinaliit ang kanyang mga mata sa alarma. Nagpatuloy si Ho. Isang thief ang nabuhay muli at inamin na siya ang nagwasak sa lahat sa paligid niya sa mga kamakailang skirmish, at ginawa niya ito dahil sa Black Song ay inutusan siya.
Napagtanto nila na ang sampi na magsasaka, si Yan Jinka, ay isang tunay na tanga na nagbigay ng lahat ng mga lihim. Ang mga darating na panauhin ay tumingin kay Chelm Usong at naintindihan kung gaano siya kahabag-habag pagkatapos ng gayong malakas na pahayag. Hindi pa sinabi ni Ho kahit sino na ito ay ang kanyang paggawa. Masasabi mong swerte siya. Inalok ng young master na ihinto ang mga pagnanakaw na ito, kahit na hanggang sa masira ang kanyang reputasyon. Naririnig ang mga salitang ito, tumawa si Chol Musong nang hindi itinago ang kanyang galit. Ang ilang mga young boy ay naghahaman sa hari at nagbabanta sa akin, sumigaw siya. Nagbabala si Howard na kung talagang pinagbantaan niya si Chelm Usong ay nasa kamatayan. Una siyang tumama at pagkatapos ay pasalita na kinikilala ng hari na kinilala na ang pagmamataas ng batang ito ay walang alam na mga hangganan. Hindi niya alam kung paano niya pinamamahalaang kunin ang espada mula sa batang iyon, ngunit sa huli, makakakuha siya ng isang walang marka na libingan. Pagkatapos ay iminungkahi ng panauhin ni Musonga na kung papatayin pa rin nila ang taong ito, mas mahusay nilang hayaan ang mga mandaragit na magpahinga. Bagaman naramdaman niya na ang binata ay sumunod sa isang tao, hinahangad niyang palawakin ang kanyang posisyon mula sa timog. Inutusan niya ang kanyang mga mandirigma ng lobo na atake ng walang pag-aaksaya ng oras. Ang mga mandaragit na ito, napakalaking lobo, ay nagmadali upang salakayin ang young master, handa nang punatin siya. Gayunpaman, napanood lamang niya ang isang ngiti habang ang mga magagandang nilalang na ito ay tumakbo patungo sa kanya, sila ay talagang mga cute na nilalang, naisip niya na hindi natatakot na hindi niya ito lalaban. Tumingin lang sa kanilang mga mata at huminto sila. Bukod dito, hindi lamang sila tumigil, ngunit yumuko din sa harap niya na parang kinikilala siya bilang kanilang Panginoon. Ito ay isang pagkabigla kay Chelm Usong, sino ang taong ito kung kanino sumunod ang kanyang sariling mga lobo. Hindi siya makapaniwala na ang mga tapat na hayop na ito na laging walang takot na sumugod sa kanilang mga kaaway, ay nakatayo na ngayon sa harap niya kasama ang kanilang mga buntot. Nabanggit ni Ho na ang mga lobo ay mas matalinong kaysa sa kanilang mga may-ari. Napagtanto nila na bago sila ay isang kaaway na hindi dapat mailantad. Nagalit, inilabas ni Chelm Usong ang kanyang espada, na hindi makaya ang kanyang puot, naubos na ang kanyang pasensya. Ang mga kaganapang ito ay nagtulak sa kanya sa matinding. Binalaan ni Ho na ito ang kanyang huling pagkakataon upang mailigtas ang kanyang reputasyon. Ngunit alam ni Chelm Usong na ang tanging paraan upang mailigtas ang kanyang karangalan ay ang pagputol ng taong ito. Nagtataglay siya ng isang martial art na pangalawa sa wala, at tiwala siya sa kanyang tagumpay mula sa enerhiya ng chi na nagmula sa kanya, pinilit na isara ng mga mandirigma ang kanilang mga mata mula sa bulag na kapangyarihan na kanilang naintindihan. Narito ang kapangyarihan ng isa sa 24 na mahusay na masters. Tumingin si Ho at nakita ang isang pangit na mukha na nagagalit sa galit. Ang kanyang lakas ay hindi mukhang napakalakas. Tiyak na binigyan siya ng isang pagkakataon, ngunit kung gayon wala kang magagawa. Naaktibo niya ang kanyang kapangyarihan, pinupuno ang puwang ng enerhiya ng chi. Ang buong silid ay napuno ng malakas na enerhiya na ito, na lumilikha ng isang kapaligiran ng pag-igting. Sa sandaling iyon, ang enerhiya na ito ay nagsimulang literal na sirain ang mga ordinaryong tao na may kapangyarihan nito. Hindi makapaniwala si Chelm Usong na ang gayong hindi kapani-paniwalang puwersa ay laban sa kanya. Tila sila ay halos pantay sa lakas, ngunit may mali. Ang kanilang chi energies ay bumangga, na dumating sa direktang pakikipag-ugnay. Bigla, nang magkasama sila, may pagsabog. Ngunit ang katotohanan ay ang enerhiya ng young master na na-overshadowed ang kapangyarihan ng Chelm Usong. Nadama niya ang kanyang kapangyarihan na pinigilan at hindi ito matatanggap. Ang batang ito ay lumampas sa kanya ng lakas, na hindi makapaniwala. Pinanood ito ni Ho nang may kasiyahan sa kanyang mga mata, tinatamasa ang sandali. Nasusunog siya ng chi energy. Sinamba niya ang pakiramdam na ito ng higit na kahusayan, at handa siyang patunayan ang kanyang lakas sa kalaban na ito. Sinusubukan pa rin ni Musong na pigilan ang malakas na enerhiya na ito, na nakatuon ang lahat ng kanyang lakas na hindi sumuko sa presyon nito. Gayunpaman, nadama niya ang chakra na ito na pinipilit ng labi sa kanya, na naging dahilan upang mawalan siya ng kontrol at balanse sa bawat hakbang. Habang papalapit sa kanya ang young master, hindi mapigilan ang pressure.